aton lesson subject matter yan nga kakurulpon ha aton pag bubulay-bulay our Bible studies. Ngan ang atong reference mga kasangkayan, mga kabugtuan, makita naton din ni librohan Matthew, the Gospel of Matthew chapter 6 verse 9 hanggang verse 14. Amin ang reference naton for this afternoon's lesson mga kabugtuan. Atong subject is understanding the disciples' prayer. Understanding the disciples' prayer. Ano? Makaruruyagan maupay hini dinhi. And I believe mga kasangkayan, mga amon ni mga listeners sa natong programa, that ang atong reference familiar nga masyado kamo. Ano? You are very much familiar with this reference. Sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 9 hanggang verse 15. Ang sabi ni Jesus sa iyang mga disciples, after this manner, therefore, pray ye. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. So, amit hiya mga kabugtuan. Siguro mapakian na kita what this prayer means to us. Ano ba ang karayag signon? Hindi nga pag-ampo para haaton. Sinabi ko kanina, this is the Lord's Prayer, kay kasi diri ini kay Jesus. Diri ni among ginagamit ni Jesus. Lugod han magpakiana an nag-inquire ang mga disciples, ginhatagan hira ni Jesus sinsugad hini nga klasen pattern han pag-ampo. Kaya we are going to learn the encompassing concepts, central matrix, and wisdom for the believers in this world. Haaton nga magtutuo mga kabugtuan, may daini din matrix of wisdom. Hining din nga prayer. May daini matrix of wisdom. Napaka-importante ang konsepto nga nakapaloob din nga prayer. Actually, iba-iba there is an inclusive subject areas for living in faith. So may daini iba-iba nga mga subject areas din hilahin nga usa nga prayer. Do kay makaruruyag mga kabugtuan nga kita, this is since this is a matrix mga kabugtuan nga punuhan kaaram hahani din ni nakapaloob hini nga prayer, kaya therefore napaka-importante nga hibaruan naton. Ano? It is good for you. It is good for us. It is good for everybody. It is good for every believer of Jesus Christ. No? Siguro iba iyo, memoryado lang niyo, ano? Pero what we are going to do this afternoon is to understand kung ano ang nakapaloob din niya prayer. Anong wisdom han Ginoo para haaton through this prayer. So ayan, ang unang line, balik at umpisahan naton mga kabugtuan. Ang sabi ni Jesus, after this manner, pray ye, our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Kumbaga sa waray-waray pa, sa Marinyo pa, pagdayawon ang imong ngaran. Pagdayawon ang imong ngaran. So, kadamaan nga mga, mind you, mga kasangkayan, damo nga mga Kristiyano, even Christian leaders, bagang diri pera nagaklaruhan hindi nga word bakit sinabi hallowed be thy name. Kumbaga simbahon dayawon ang imong ngaran. Diri ra maaram ano ba ito dida ngan karayag singon. What is about the name? Ang iba ang kasabot ni rahan pag mention ang ngaran han Ginoo, ang irahuna na anong naabot ha irahuna na huna is about the pronoun. The pronoun, because the pronoun, yung pronoun, it is the name of a person, place, or things. Yung pangalan. Pero maaram makamod, it is not just about an ordinary noun. It is not just an ordinary name.
Pag sinabing pangalan ng Diyos, this speaks of God's character. Yon. Naghisgot din may tungod ang karakter ng Diyos. Kasagaran ng aton pag-ampo, when we approach God, diretso dayon kita pangaro. Diretso dayon ang tao pangaro. Diretso dayon ang tao pakimaluoy. Bagabaga ba ang tao bigar? Bagabaga ang tao makililimos. Kita dayon makililimos. Diretso ito dayon pangaro. Waray ito na hindamo nga mga communication, mga prior communication. Waray ito. Kita dayon tsangkay nga magpabulig. May iba't iya approach. Pero it bigar, pag mag-approach nga ni, waray na ito didahin, mahalata mo nga pagkasarangkay. Diretso ito. Pangaro. Kaya sometimes, at mga Kristiyano, amo dayon ito ng era attitude, which is wrong. Diri ito mao. Pag amo nga nga nagtutdo i Jesus, para kita, nga naada pulunghan Ginoo, nga para kita nga magtotoo, nga labi na kamo nga namamati, ini nga atong programa pulunghan kinabuhi, maka-avail, mabuligan kita, no? So, hallowed be thy name. Ang tawag ana worship. So the subject of worship, pagsimba ka Ginoo. Hapanahon nga naharani ka Ginoo, ayaw dayon isipan imo self-interest. Isipa anay kung hino an imo ginhaharanian. Hino an imo gintatawag. Hino an, kumbaga, kortisikol ba? Kung hino an imo gintatawag, isipa anay, kilalaha anay. Kahit bisan diin, bisan diin. Opisina, mga trabaho, profession. Diri ka madiretso pag-communicate, an imo communication, diri, may dito mga party-party. An imo communication, mga portion an imo communication. Pero ang nag-uuna dida is about yung recognition mo, pagrespeto mo, pagpakita mo respeto, imo ginhaharanian. So in the same manner, haaton mga pag-ampo, igsuon, ayaw pag-apura. Ayaw pag-apura, ayaw kalisang, ayaw pagpanik. Maaram ka ba nga ang Diyos kung may pagtuo kita, naharani kita Diyos, maaram ka ba nga kontrolado ang Diyos ang imo sitwasyon? So ayaw pagpanik. Sundala ang tama nga nalilipayan ang Diyos nga paagi. Kan hinumdumi nga ang Diyos kontrolado nga tanan ang imo sitwasyon. Diri kay masaring nga mabuligan kan Diyos kay nag-apura ka. Pero God has His own perfect timing. Maaram ang Diyos, diri ka pa nangaro, maaram na ang Diyos. Ang gusto lang makitaan ang Diyos, ang aton attitude. Ito nang importante, i-develop naton kita nga mga Kristiyano. I-develop naton ang atong attitude ha Ginoo. Nga number 1 is, nakilala ka ba ang Diyos kung hinuhiya? Nakilala ka ba ang iya character? Do you recognize the character of God? His goodness, han iya pagkamaupay, han iya pagka-faithful ha atong kinabuhi. Pero hinumdumi baraan liwat siya. Matadong siya. Udir siya nagpapakyas because God is a righteous God. Maaram nalilipay ang Diyos kapag na-relate kita iya on the basis han iya pagkahiya. Diri on the basis han atong problema. Usahay ang tao panaharani ha Ginoo tungod han iya kahimtang niya kakurian. Kumbaga ikaw ito kung natawo pa ani mo sang kay naharani imo grabe nga pakimaluoy. Tungod ka may problema, bay masaring ka. Ano daw la kung wala ini problema, kung marespeto ba ini haakon. In the same manner about God. Of course, kung may da kita kakurian, mas labi nga mga matawag kita ha Ginoo. Pero ang mas maupay nga nakilala kita ha iya, kung hinon ianon iya karakter. Kaya kung ibaruan nato ng karakter han Ginoo, an iya kinaiya, sigurado ako, bisan wara kita problema, maharani kita ha Ginoo. Kaya kilala mo ang iya karakter. So that is about the name of the Lord, speaks of the character of God. Kumbaga, at gustuhan Dios nga matagaan siya gahom o matagaan siya dungog, respeto, ha iya pagka Dios. Usahay may mga tao ginhimula ang Dios sapatos. Ginhimula ang Dios expression. Kung nakuratan, matawag ha Dios. Magawa sa baba ang ngaran ni Jesus.
kung nakuratan. Diri ito mao mga kabugtuan. So, give God the honor due to His name. Pasidunggin naton ang Dios. Samahan iya pagka-Dios. Kumbaga, para tao, makuri hataw ang bastos. In the same manner, ha Ginoo, mas maupay an may ada kasing-kasing naton nga pagpaubos sa Ginoo. Nandida naton makikita, itunay nga pagka-Kristiyano. Ano? Itunay nga pagka-Kristiyano. Kay magawas ha imo pagsabot, pag-antindi kung hino ang imo gintutuuhan. Makikita niya ang makikita bisan kita nga tao, maobserbahan naton ang disiplina, hantaw kapag nakikita naton ang iya attitude, expressions ha iya pagka-Diyos nun. So yon. So number 1 is about worship, recognition of who He is. And number 2, ang sabi sa verse 10 sa binasa natin kanina, Matthew chapter 6, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So ang sunod mga kabugtuan, maliban lang sa worship, is about the subject of authority. Authority. Thy kingdom come. Ini nga pulong nga Thy kingdom come is nagisgot ini may tungod nagpapainumdum haaton, nagpapaintindi haaton nga ang Dios diri lamang hiya nag-aampo kita ha Dios, diri lamang kay ang Dios tigbulig haaton, because we are talking about that in the authority of God, nga duol kita ha Ginoo tungod kay under kitahan iya authority. Diri kay ginkakasangkapan naton ang Dios. Damo ang mga tao ginhimula ang Dios kasangkapan. Ing gagamit laan Ginoo. Ninunmunduman laan Dios kung may problema. Diri mao ito hiya mga kaigsoon. Naduol kita Ginoo, natawag kita Dios in submission. Haaton pagrespeto, ang aton pagpaubos, haaton pagkilala han iya otoridad. Hangatanan nga mga tao hang bugos sa kalibutan, labi na ang otoridad ngan gahuman Dios kontra ha mga problema. Kay ang Dios gamhanan, waray bagay nga imposible ha Ginoo. Waray bagay, waray pwersahan kaaway, waray pwersahan evil nga diri kaya han Ginoo bantaron. Waray problema nga diri kaya sulbaron han Ginoo. Kaya nga may kanta na siring, there is no mountain too high, too tall, that He cannot move it. Kaya yan, han Ginoo. Kaya in our approach sa aton pag-ampo, kita napaka makaruruyag ang kan Jesus gintutduha aton. Kung maintindihan la ang tao. Ayaw la kutob la pagmemorya. Kailangan maintindihan mo yun. Kay mas magiging meaningful ang imo pag-ampo pag nakaintindi ka. And this is my effort. That is our effort hining atong programa. Nga kita mahibaro makaintindi hining nga mga butang. Thy kingdom come. About the lordship of Christ. Ang pagka-Ginoo, pagka-Diyos ni Kristo ha atong kinabuhi. Ngan dida otoridad han Dios, dida pagdumara ang Dios sa atong kinabuhi, ang tawag ana governance. Matadong ang pagdumara ang Dios. Nga, Thy kingdom come. God's governance to be restored into our families, into our lives, in the world. So, nagpapaintindi ni haaton nga prayer, ang pagkakakinahanglanon nga ang kalibutan, ang tao, usa nga advocacy han mga disciples. Kung ikaw yan nga namamati sangkay Kristiyano ka, singunta nala defender ka. Ano? That ini nga pag-ampo nagpapahinumdum haaton that nga an kanang Dios authority, governance, ma-restore din ha kalibutan. Haaton pamilya, haaton kalugaringon. Diri ka not necessary nga magdepend sa kita ang atong relihiyon. Ang importante mga kabugtuhan, advocacy yan naton kung ano't matadong.
magdidepensa ka man lang imo relihiyon kung ang imo pamilya wara man mahitulid di daha Ginoo. Wara ito kwenta. Wara ito kwenta. So, thy kingdom ka, meaning nga ang pagbuot ng Diyos, mai-restore. Kaya amo itong winasak ang tao. Amo ito nang gin-violate ang tao. The government of God. Nag-disobey Adan. And what happened? The consequences of man's evil choices. Ngan, masusulbar la ini kung ang tao magbalik loob. Tugutan na liwat ang Diyos maghadi kinabuhi ang tao. The government of God. Restored into the world. So in amay hiya mga kabugtan, speaks of the authority, speaks of the righteousness and power that would bring restoration, redemption to all creation. Ang atong bansa diri ito mangyayari kung ang tao lang ang atong ambisyonon. Christians, we must desire that the kingdom of God be established in this nation. Didala pagpapalain ng tunay ang ating bansa. Maaraman kita nga waray tao nga perfect. So, yun ang nangyayari sa aton. Kaya mas maupay gud ha Dios kita madepende. I-year naton, ihilak naton, itawag naton sa pag-ampo. That Lord, let your kingdom come. Diri ang kingdom han grupo ha. Kaya may mga tao kopya-kopya ngaran. Kingdom han Dios. Am kuno nan usa ka grupo. Para ba kamo ang kingdom han Dios mas malawak pa kontra usa nga grupo. Malawak pa ang kingdom han Dios kontra mga planeta han universe. So, ambisyonon naton diri ang grupo nga nagpapagakuro kingdom. Ambisyonon naton, i-desire naton ang tunay nga spiritual otoridad han Dios. Spiritual authority, spiritual governance han Ginoo, mga kabugtuan. So, amit hiya mga kabugtuan, kaya aton makita kung may numduman pa naton, nagpagtikanghan mensahe ni Jesus nga even ang mga unang nga mga disciples ngan mga preachers like John the Baptist. Ang irad to mensahe is, repent for the kingdom of heaven is at hand. Amit hiya mga kabugtuan, about the kingdom of God. Kaya ano nangyari? May dakita pandemic. Why? Because ang tao humiwalay ha Dios, naglulugaring lahat iya talino, nagdepende lahat talino. Maaram ka mga kabugtuan, pasagdahan lang nga ni nato ang talino naton, ang kaaram ang tao. Maabot, mabigay ang aton kaaram. Maglilik ang aton mga gintitrinabaho. Kaya ang resulta, makakadamage ang kadaman, habugos nga kalibutan. Pero kung Ginoo ka nagdepende, ang Dios, poprotektahan ang ngatanan. Poprotektahan ang ngatanan ang Dios. God will protect every person on earth. Pero kung ang tao magdepende lang iya scientists, ang mga katalinuhan, inumdumi naton, waray scientist nga perfect. Napalpak yan. Ang problema kung ang inadman mga sakit. Pag pumalpak yan, maglilik ang sakit. Magkakalat sa kalibutan. So, tandaan naton, it must be the kingdom of God that must be desired. May hear naton ang pagbuot ng Dios, ang kaburuton ng Dios. Actually, sabi ng Matthew chapter 6 verse 33, sabi doon, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God. Hindi, ang tawag doon, priority. Priority. So, the kingdom of God must be our priority. Tanawa naton, nagisgotan otoridad ng Diyos sa atong kinabuhi. This speaks about values of God. Nung dumibaya, bisan anong paningkamot naton, kung diri kita ang tao, diri matuto, magrespeto, maghinulsol, di Ginoo. Sayang lang ang aton mga paningkamot. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Kasi ang tao, puros la ito, relative nga kamatuuran. An absolute nga kamatuoran na naada ha Ginoo.
Waray na ito laban o bawi. Whatever God says, it's a perfect and absolute truth. Ang tao, relative yan. Relative lang yan. So number 3 is about after thy kingdom come. Ang sabi dito ni Jesus, thy will be done on earth as it is in heaven. Karayag singon, very clear nga dito sa heaven, ang will han Ginoo ipinapatupad. Meaning, the culture of heaven is centered or founded on the will of God. Culture of heaven, ang kultura, ang mga pamaagi, ang practices sa langit. Nakasentro, nakabase, naka-founded. Hawilhan Ginoo. And then, ang ginsiring ni Jesus, sugadinan iyo pagtuo. And then, ang ikatulong alin niya, thy will be done on earth as it is in heaven. Sa aton pa, kabubuton ng Diyos. And it is our mandate, kanang tao mandate, ang ipursigi ang kabubuton ng Diyos, the culture of God, the culture of heaven, to be established here on earth. Ngan take note mga kabugtuan, we are now on the end times. Damo pa iton mga basic nga napaka-importante nga butang nga diri pa nga ni naintindihan how much more ang pag-implement. Di pa naintindihan ng tao. That God's culture, the culture of heaven, it is that must be implemented in our families. Damo nga panimalayan nga ang kultura makalilisang. Diri mo ma-take, di mo malunok ang kulturahan mga panimalay. Kung kwarta may kwarta, pero diri mo makayanan ang nangyayari. Why? Because ang tao humiwalay sa kulturahan Diyos. It must be God's culture that must be established in every homes, in every heart of man, in every families. Labi na, grabe na sumubra na ang talian pagdependehan tawan niya kaaram. Pati mga batas sa about ang kabataan, nagiging diri na makajus. Gitutduan ng bata, umatuhan iya ginikanan. So, matindi mga kabugtuan. So inomdumi, the third line is about the culture of heaven to be established on earth. Kaya anak ko lang naman isaring mga igsuon is, ikaw nga namamati, unaha ang pagbag-o di daha at imo kinabuhi. Antes ang iba. In the same manner, antes ko sabihin, haamon anay kalugaringon. Haamon anay kalugaringon. Makurian gusto ka mag-influence sa iba, and yet di dahil mo kalugaringon, diri tuhay, malabo yun. Diri ang Diyos, may tungod ang politika. Nga, pasag dinala, kung ano nangyayari ang pamilya, nagduhan asawa, pasag dinala, basta makapagserbisyo la, akadaman. Wala yan. Wala yan. Diri mo pwede ibulag ang morality. Kaya nangyayari ang atong katilingban tungod kay pinapabayaan ang morality. Waray maupay nga kahimtang. Kumbaga bulsa pa buslot. Nakakaanyawa, nakakabiling hinagian para diri ma-establish anuman ang kaupay nga gusto ipangandoy han bansa. So take note of that. The culture of heaven must be established on earth. Kamo nga amon mga listeners, this is our duty. This is our hope. This is our dream. Nga maintindihan niyo. Usahay ang tao, gusto lang niya intindihon. Ang gusto niya. Ana akong advice sa iyo, intindiha, bisan ang diri mo gusto. Basta gustuhan Dios. Intindiha ang gustuhan Dios. Diri la ang gusto naton. Kaya kasi ang tao napaka self-centered. Kaya kailangan nato ng surrender, submission ha Ginoo. Makaybaroon ta ang tao magsiring, Lord, not my will but thine be done. Diri Ginoo ang akong kaburuton, pero ang imo kaburuton ang matuman. So mapadayon ako mga igsuon. Ha ikaupat nga linya, nagsiring ang prayer nga verse 11, give us this day our daily bread. Can you imagine that?
May tungod ang aton personal nga interest. Panginginahanglan. Ikaupat na lang siya. Kamu mga kasangkayan, ano niyo eksperyensyahan iyo pag-ampo Ginoo? Ginuuna ba nimo an give me Lord this day my daily bread? Di ka nga ni angay nagpasalamat ani ha Ginoo, nagdayaw ha Ginoo. Ginuna mula ang pangaro. Makita naton, kitaan naton ha tao in our aton lang level kung may da ka anak, every time nga maatubang ha imo an imo anak, every time nga ang pattern nga imo mahinumduman is mabuklad dayon ang kamot, pangaro dayon. Agi daw, pagsunod nga makita kan imo anak, masaring ka na ito, dinaliwat anak-anak, maaro na liwat ini. Maaro na liwat ini. So, amit hiya mga kabugtuan ha, na anamon kalipay nga makashare kamungan, makashare liwat kami ha iyo. May tungodan pepera ka mga importante kabutang nga ikinalilipay han Dios. Di na kailangan kung malipay ka, pero ang importante is malipay ang Dios. Kay amo ito ginbuhat namon. We have just obeyed the Lord han iya kaburuton. So hinumdumi, iorhin naton. Iuna-anay naton ang kaburuton han Dios. Imagine ka nala, isipan na good. Ano kaya mangyayari kung ma-approach kayo ng opisina? Palyado ka ang mga kondisyones, katapos mangangaro ka, hinsuporta. What would happen? Bisa na gobyerno na lang. Ang gobyerno may mga requirements, may mga conditions. Din katapos makadto ka, pasagdilaan itong mga kondisyones. Warilaan it mga thy will be done. Thy kingdom come, warilaan ito. Diretso laan pangaro. Oo, panahon ng mga emergency, pwede yan. Pero panahon ay normal times, dili dapat ganun. Kita nga tao, dapat matuto kita nga maging maupay ang atong relasyon ha Ginoo. Pagin maupay nga ng atong relasyon ha Ginoo, then, ang ibig sabihin, ang will han Ginoo, amon imo gin papriority ha imo kinabuhi. Sumatang ta kamo sangkay, diri makuri ang mangaro han imo pagkikinahanglan. Diri makuri ang pangaro about may tungod ang aton pagkikinahanglan. Kung na gin-priority mo ang kabubuton ng Ginoo, ginsunod mo ang Ginoo, then pag-abot sunod naman is masaring ka Ginoo, how about an akon kalugaringon, an akon pagkikinahanglan. Ang siring ang bara na kasuratan in support to this theory, in support to this truth. Ang sabi sa Psalms 37, delight yourself in the Lord. Lipaya, mag-enjoy ka di daha Ginoo. And He will give you the desires of your heart. Lilipaya, ihatag niyan, ihingya panimo kasing-kasing. Diri masari nga, naglinabyaw ka laha Ginoo, waray ka la pakialam, makaburot ng Ginoo, katapos niyan, mangangaro ka ha Ginoo. Usaha ang masakitan tao, amo ini. Naglabyaw pa ha Ginoo, disobedient pa ha Ginoo, yan na, sasayupon pa ang Diyos. May tungod ang mga problema nga nangyayari. My goodness, diri amo yan. Kaya yon ang problema kapag ang tao diri napatutdo. Waray matutdo itikang hagod gamay pa. Kapag alagad na Ginoo, usahay liwat ang dahilan tungod kay ini nga mga leader diri nagtutuhay. Diri naniningkamot para tutduan ang ira mga singon nala kliyente. Kaya amo itong dahilan. Kaya usahay nga ni ang karoy kan tao is madali lang nga Bible study, inendali la. Ang resulta waray na intindihan. Tungod kay waray na intindihan, hiwi liwat ang kinabuhi. Pagkadugay-dugay sa yupon pa ang Ginoo. Diri gana ganyan. Marama ka mo nga ang kaaram diri barato. Knowledge is not cheap. Dakwang kantidad ang kaaram. Therefore, kailangan matuto tayo mag-invest ang aton time para makagain kahing kaaram. Kitaan na gunit mga nga di kita secular knowledge. Kitaan na gunit mga nag-desire hing kaaram ngadto iba nga mga bansa ng eskwela ay pagsiring nga harumamay lang gasto ito.
So in the same manner, may parallel kita. In the same manner, kaaram ha Ginoo. Ayaw baga isi-isiha ang pag-alagad ha Ginoo. No? Ayaw isi-isiha. Ngan ama nga ning ayaw depende, ayaw substitute ang kaaram naton nga tao. Ha kaaram han Ginoo. The ways of God is perfect. Kaya may tiya mga kabugtuan. Give us this day our daily bread. Ayun. Hindi sinabi our monthly bread. Kasi yung word daily speaks of discipline. Yanamdum ako ang istorya habara na kasuratan win. Ang mga Israelita every day nagagadariran mana han ira pagkaon dito wilderness. Pag na-disobey nga nila ito nga protocol, ang ira pinapasubra nga gingagather nga pagkaon ito nga adlaw nadudunot. Kaya amo ito hiya pag diri kita matuto kasi ang tuyuhang discipline is to develop attitude, to develop the behavior, anaton behavior nga maupay di ha Ginoo. So amo ito hiya, give us this day our daily bread. Kasi usahay ang tao pag tinatamad ang ginaaro ha Ginoo monthly bread. Ano? Dili ka sigon daily nga mahina ang supply ha Ginoo. No, that's not. But ang labi na kita nga hanya kalibutan, what God is trying to develop in us. Kasi diri makurihan Dios ang atong ang supply. Ang makuri nga gin tatrabahohan Dios is ang pag-transform hang kanang tao attitude to be like the attitude of God. Amit hiya ang identity naton mga kabugtuan. So, padayon kita mga kabugtuan, waray na kita uras ano? Kaya may da pa naton ano, maghatag lang og guti ay nasing dinhi. Iyong give us this day, maramba kamo an principle ang ginadian ng Dios nga pangaro ang atong kinahanglan. Usa nga ayaw gud kalimti, diri kita beneficiary lamang nga ordinaryo. Pag totoo nga may da ka relasyon ha Ginoo, you become an heir of God. Iridiro ka han Ginoo. Ayaw isipa nga makililimos la kita ha Ginoo. May mga tao nga asiton attitude, pag magampo nga ni bagabagan makililimos. Lord, please God, Lord, kaluuy God kami. Igsuon, diri kita makililimos, iridiro kita han Ginoo. Kay ngano? Kay mga anak kitahan Ginoo. Tandai, isipa, ayaw kalimti, anak kahan Ginoo. Kung may da ka tamang relasyon na Ginoo, you become a child of God. And you are entitled, you have access to the grace of God. Dayawan ang Diyos yan nga takna, igsoon. Ano man ang iyong pagkikinahanglan, ano man ang iyong circumstansya, i-develop lang, establish lang ang tama na mga attitude ng pagtuo ha Ginoo. There is nothing impossible with God. Father, in the name of Jesus, ini nga mensahe makadulot unta kakasing-kasing ang imong mga katawhan. Ngan amon mag-guide, amon mag-transform ang ira mga kinabuhi. Kaya kung ano man ang ira pagkikinahanglan niya ng atak na, Ginoo, ibuhos ang imo kaluoy nga grasya, hangaran ni Ginoong Jesus. Amen. Oray na kita oras kasangkayan, makikita-kita kita sunod na Domingo. Puluhan kinabuhi every 3:30 to 4:30 han kada Domingo han kulog. Dayawan ang Dios mga kabugtuan. God bless everyone.